Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita. Ang biglaang pagbulusok ni Picoin na ngayon ay halos 10% na lang ang layo sa kanyang all-time low na 0.40. Ang kasalukuyang presyo po niya ay nasa 0.44 na lamang. Pero teka, ito na nga ba ang katapusan ni Picoin? May pag-asa pa ba siyang makabawi? O tuluyan na siyang babagsak sa kailaliman? Kaya yan po ang ilan lamang sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba bumabagsak si Picoin sa kabila ng pag-akyat ni Bitcoin? Una po sa lahat ay kailangan nating pag-usapan ang dahilan kung bakit si Picoin ay tila walang gana kahit pa bullish na ang market, lalo na si Bitcoin. Ang pangunahing dahilan ay ang negative correlation ni Picoin kay Bitcoin. Kung iisipin natin, karamihan sa mga altcoins ay sumusunod sa galaw ni Bitcoin. Pero pagdating dito kay Picoin, kabaliktaran ang nangyayari. Kapag umaakyat si Bitcoin, ay bumababa si Picoin. Ayon po sa data ay nasa negative 0.50 ang correlation niya kay Bitcoin. Ibig sabihin nito ay may malalim po na disconnect si Picoin sa kabuuang sentiment ng crypto market. Habang ang ibang coins ay nakikinabang sa hype at momentum ni Bitcoin, si Picoin naman ay tila naiwan sa dilim. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng squeeze momentum indicator dito kay Picoin? Ayan. Ngayon naman ay pag-usapan po natin ang tinatawag na squeeze momentum indicator. Ayan po yung chart ng ating squeeze momentum indicator dito. Ayan. Para po sa mga baguhan, ito ay isang indicator na ginagamit upang malaman kung may paparating na volatility o matinding galaw sa presyo. Dito po sa kaso ni Picoin, lumalabas na may build up ng pressure na pwede pong mag-trigger ng biglaang paggalaw sa market. At ang problema, sa kasalukuyan ay bearish po ang momentum. Kung lumabas po ang squeeze, posibleng hindi ito pataas kundi pababa ang direksyon. Ibig sabihin, kung hindi po makakabawi or makaka-recover itong si Picoin sa lalong madaling panahon, malaki po ang tsansa na bumagsak pa ito sa mas mababang presyo. Baka nga mas mababa pa sa all-time low niya na 0.40. Yan, ngayon ay may pag-asa pa ba itong si Picoin na makabawi? Ang susi po sa pagbangon ni Picoin ay ang level na 0.45. At bakit po ito mahalaga? Dahil ito ang tinatawag na critical resistance level. Kung mababasag po ni Picoin ang resistance na ito at maging support, posibleng umangat siya ng hanggang 0.49. Hindi man ito malaking jump or pagtalon, pero ito ay sapat na upang maibalik ang kumpiyansa ng ilang mga investors. Pero tandaan po natin, sa loob ng nakaraang 2 buwan, puro pagbagsak ang naranasan ni Picoin. Ibig sabihin ay kahit umangat man siya pansamantala, kailangan pa rin nating maging maingat. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay napakahalagang matuto po tayong magbasa ng market signals. Ang mga ganitong klaseng galaw, lalo na kapag malapit na po sa all-time low, ay parang two-edged sword. Pwede itong maging opportunity para bumili ng mura kung naniniwala po tayo sa long-term potential ni Picoin. Pero pwede rin itong maging malaking panganib o risk, lalo na kung pababa pa rin ang trend. Ang pinakamahalaga po ay ang risk management. Huwag po tayong papasok sa isang coin na pabagsak kung wala po tayong plano kung kailan po tayo lalabas o kung hanggang saan kung hanggang saan po tayo mawawalan ng kapital. Kaya ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito
ay si Picoin ay isang coin na marami pong hopefuls or umaasa noon. Marami ang naniniwala na ito ang magiging next big thing dahil sa Pi Network community. Pero ngayong nasa alanganin na ang kanyang presyo, kailangan nating harapin ang katotohanan. Kung hindi po siya makakabawi sa resistance na 0.45 at patuloy na bumagsak, baka tuluyan na siyang mawala sa radar ng mga investors. Pero kung may sapat pa siyang support at hype mula sa kanyang community, may chance pa rin siyang makabawi. Ang masasabi ko po rito ay stay informed. Huwag lang tayong basta-basta sumunod sa hype. Gamitin po natin ang datos at analysis para makagawa ng tamang desisyon. Hindi lahat ng coin na kilala noon ay mananatiling relevant ngayon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.